Talagang sinampalatayaan ako na pagtutulong ng Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kamusta na po kayong muli mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Inaanyayahan po namin kayo, samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunang ito. Nawa po ang ganitong mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo ay makatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakarami ng mga tao. Nagbigay po sila ng kanilang panahon para pakinggan, suriin, alamin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya dumating po yung panahon na yung mga katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan ay nagliwanag sa kanilang buhay. Kaya nga po nakapagpasya sila na iwanan yung dati nilang reliyon at umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Melissa Marquez. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Batangas City, sa Distrito Eklesyastiko ng Batangas. Si kapatid na Melissa po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Ang katunayan, siya po ay naging miyembro ng tinatawag nilang Legion of Mary at naging katekista po sa Iglesia Katolika. Subalit ngayon, siya po ay masiglang kaanib na sa Iglesia ni Cristo at may tungkulin pa dyan sa lokal ng Batangas City. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview. Napatunayan ko po na hindi po kalugihan ang pagsunod po sa aral ng Diyos. Dahil po kahit po may mga pagsubok, tayo po ay nakatitiyak po, nakakamtin po natin ang kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. You've been there since the beginning. You have loved me from the start. You were always there to teach and guide my heart. Ako po si kapatid na Melissa Marquez, diakonesa po sa lokal ng Batangas City, distrito ng Batangas. Ang aking asawa po ay ang kapatid na Ronaldo Marquez at ako po ay nakapagtapos ng AB Behavioral Science at ako po ay nakapagtrabaho po sa bangko. Naging executive secretary po ako noon at noon po ako ay dating Katoliko po at ang aking naging kumbaga ay tungkulin po sa Katoliko. Ako po ay naging member ng Legion of Mary. Ako po ay naging katekista rin po noon nung ako ay nasa Katoliko pa. At ang aking mga ginagawa po noon nung ako ay Katoliko pa, araw-araw po nagro-rosaryo. Kami po ay lumuluhod sa mga rebulto dahil yun po ang kinagisnan ko pong akala kong pinaniniwalaan ko po noon na yun ang kautusan ng ating Ama nung ako po ay nasa Katoliko pa. At kung ano-ano pa pong mga gampanin po noon sa pagiging isang Katoliko po. Sapagkat mula po pagkabata, yun po ang kinagisnan ko po, ang pagsunod po sa aking pinaniniwalaan na kautusan po ng ating Ama. So mula pagkabata po, ako'y pinalaki po na saradong Katoliko po noon. Nabago po yun nung ako po ay nakapakinig ng aral sa Iglesia ni Cristo po. Narinig ko po ang mga tamang aral sa Iglesia ni Cristo. Kaya po ako ay nagsuri, patuloy na nagsuri at nagdesisyon po akong umanib sa Iglesia ni Cristo po. Natutunan ko po kung ano po ang tamang pagsamba sa Kanya at natutunan ko rin po kung na iisa lang po ang tunay na Diyos, ang Amang nasa langit at iisa rin po ang tagapamagitan natin sa ating Ama, ang Panginoong Hesukristo. At naramdaman ko po kung ano ang kapayapaan po sa loob po ng Iglesia ni Cristo. At kahit na marami pong mga pagsubok, magaan po ang pagdadala ng buhay kahit maraming problema, basta nasa loob po ng Iglesia ni Cristo. Kayang-kaya po dahil kasama ko po ang ating Amang nasa langit. Sa ginawa ko pong pagsusuri, nakita ko po yung mga maling aral po sa Katoliko, katulad po ng pagsamba po nila sa mga rebulto, pagluhod po sa mga rebulto. Sa aking pagsusuri po, kaya po nalaman na tama po ang Iglesia ni Cristo dahil sa tuwing pagsamba po,
Biblia po ang pinagbabatayan po ng mga aral, hindi po kung ano-anong sariling opinion po. Lahat po ng aral nakukuha po sa Biblia. Hindi po sariling opinion na nagtuturo. Lahat po ng talata binabasa po sa Biblia. Yun po ang pinagbabatayan po ng mga aral ng Iglesia ni Cristo po. Ako po ay nabautismuhan noong June 30, 2001 sa lokal po ng Elizabeth, New Jersey po, sa Amerika po. Napatunayan ko po na sumunod po dapat tayo sa tunay na aral ng Diyos. Hindi lang po basta sumunod po kung ano po yung kinagisnan nating aral. Dapat po tiyakin po natin na tama po ang ating mga ginagawang paglilingkod at batay po yon sa aral at turo ng ating Amang Diyos po, na batay po sa Biblia. Napatunayan ko po na hindi po kalugihan ang pagsunod po sa aral ng Diyos dahil po kahit po may mga pagsubok, tayo po ay nakatitiyak po, nakakamtin po natin ang kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Ako po ay nangangako sa ating Panginoong Diyos na kahit anuman pong pagsubok ang dumating sa buhay po namin, kahit na anuman pong mga suliranin, kami po ay magpapatuloy sa pagtupad ng aming tungkulin hanggang sa binibigyan pa po kami ng ating Ama ng lakas at buhay, patuloy po kaming tutupad po. Ako po si kapatid na Melissa Marquez at ikinararangal ko po na ako po ay Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Melissa Marquez. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Batangas City, sa Distrito Eklesyastiko ng Batangas. At sa pagkakataong ito ay ipinaabot na po namin ang aming pagbati sa aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Melissa Marquez na kanina po ay ating na-interview. Nabanggit kanina ni kapatid na Melissa, bagamat noon ay masigla siyang kaanib sa Iglesia Katolika. Katunayan nga, siya ay naging miyembro ng tinatawag nilang Legion of Mary at naging katekista pa sa Iglesia Katolika. Subalit na bago ang kanyang pananaw ukol sa reliyon nang siya ay magsimulang makapakinig at magsuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo sa paraang pinagbigyan niya po yung paanyaya ng aming mga kapatid noon na siya'y makapakinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi ni kapatid na Melissa, dito sa Iglesia ni Cristo ay nalaman niya ang mga tamang aral. Kaya natiyak niyang tamang mga aral sapagkat ang pinagbabatayan lamang ng mga ministro at manggagawa sa kanilang ginagawang pagtuturo ay walang iba kundi ang mga banal na kasulatan o ang Biblia. Nalaman niya ang tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Nalaman din niya kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat sambahin at paglingkuran ng tao. Walang iba kundi ang Ama. Nalaman din niya ang tamang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang katangian ng Iglesia ni Cristo na ngayon ay naglilingkod sa inyo, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Ang tanging pinagbabatayan po ng aming paniniwala, mga aral o doktrina na sinusunod ay walang iba kundi ang Biblia. Bakit po kaya napakahalaga na matiyak natin na sa reliyon na ngayon ay ating kinabibilangan, ang tanging pinagbabatayan lamang ng mga aral o doktrina na ating sinusunod ay ang mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Sa panahon po na ang mga apostol ay nagtuturo at nangangaral, paano nga po ba nila inakit ang mga tao para sila ay magtaglay ng tunay o tamang pananampalataya? Sa ano po ba nila isinalig yung mga aral na kanilang itinuro sa mga tao at gaano po ito kahalaga? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat. Pahayag po ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga Kristiyanong taga-Korinto, dito po sa unang Korinto 15, 1-2, ay ganito ang maliwanag na mababasa natin, pakinggan nyo. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo
na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sa pahayag pong ito ni Apostol Pablo, isa sa mga apostol ng ating Panginoong Kristo, tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Paano niya po tinuruan ang mga tao na kanyang pinangaralan noon para sila ay magtaglay ng tunay na pananampalataya? Ano nga po ba ang naging saligan ni Apostol Pablo sa pagtuturo niya sa mga tao kung anong mga kalooban ng Diyos? Narinig ninyo, isinalig ni Apostol Pablo sa Ebanghelyo o sa mga banal na kasulatan o sa Biblia ang mga aral na kanyang itinuro sa mga tao na kanyang pinangaralan. At dahil nga po doon, saan po nakarating ang mga taong kanilang pinangaralan at tinanggap yung Ebanghelyo na kanilang itinuro sa mga tao, nakarating po sila sa tunay na pananampalataya. Gaano po ba kahalaga kapag ka ang tao ay nagtaglay ng tunay na pananampalataya? Ang sabi po sa talata, pagkaan niya ito ay matatag na inyong pinananganan, ay tiyak na sila po ay maliligtas. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, hindi po ba ito ang pinakamahalaga sa ating ginagawang mga paglilingkod at pagreliyon? Ay matiyak natin, una, tunay yung pananampalataya na ating tinataglay. Pangalawa, makatitiyak tayo na yung ating ginagawang mga pagsamba't paglilingkod maghahatid sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya nga po, ang mga apostol sa kanilang pangangaral, inakit nilang mga tao na sumampalataya, tanggapin ang mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Ano nga po ba ang katangian ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa Biblia? Kaya dito dapat na masalig ang paniniwala at pananampalataya ng tao para mataglay niya ang tunay na pananampalataya at magtamo siya ng kaligtasan. Pakinggan po ninyo, dito naman po sa Aklat ng Kawikaan, sa 30:5-6 ay ganito ang maliwanag na pagtuturo sa atin ng Biblia. Pakinggan ninyo. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masundang kang sinungaling. Maliwanag po, batay sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang katangian ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa talata, ang salitaan niya ng Diyos ay subok. Subalit ano po ang itinatagubilin sa atin para lubusan nating pakinabangan ang mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan na ang banggit nga sa banal na kasulatan kanina ang mga salitaan niya ng Diyos ay subok. Ang tagubilin po ay huwag kaanyang magdagdag sa kanyang mga salita. Hanggang sa panahong Kristiyano po ba, ito rin ang ipinag-uutos ng mga apostol para lubusan nating pakinabangan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos ay huwag tayong magdaragdag. Pakinggan ninyo. At ganito ang pagtuturo sa atin. Dito po sa unang Korinto sa 4, ang talata po ay 6. Pagtuturo naman sa atin ito ni Apostol Pablo, pakinggan nyo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang kanyang tagubilin, mga tutuan niya tayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya yung pagdaragdag o pagbabawas sa mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan
ay mahigpit po na ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo ang tanging pinagsasaligan po ng aming paniniwala at pananampalataya walang iba kundi ang Biblia. Maliban po sa Biblia, wala na pong iba pang pinagsasaligang aral ang Iglesia ni Cristo. Ito po ang simulain na tinindigan ni kapatid na Felix Y. Manalo, ang kinikilala naming sugo ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw. Lahat ng kanyang itinurong aral o doktrina, ang pinakabatayan po ay walang iba kundi ang Biblia. Ang banggit nga po kanina, ang katangian ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, ito anya'y subok. Ano po ba ang ibig sabihin na ang mga salita ng ating Panginoong Diyos ay subok? Pakinggan ninyo. Dito po sa Lucas sa 1, ang talata po ay 37, pahayag naman ito ng ating Panginoong Sukristo. Pakinggan ninyo. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ang katumbas po pala na ang mga salita ng ating Panginoong Diyos ay subok, gaya ng sinabi ng ating Panginoong Sukristo, wala anyang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Kaya, ang mga salita ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng panahon ay namamalagi pong totoo. Kaya napakahalaga po, ulitin po namin, napakahalaga na may siguro natin na sa reliyon na ngayon ay ating pong kinaaaniban, lahat ng mga aral na sinusunod, ang pinakabatayan po ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Walang pagdaragdag, walang pagbabawas. Kaya nga po, nabanggit din kanina ni kapatid na Melissa, dito anya sa Iglesia ni Cristo, nakilala niya yung tunay na Diyos na ipinakikilala ng ating Panginoong Sukristo. Pagka po babasahin natin yung 1:17, 1,3, doon po ipinakilala ng ating Panginoong Sukristo. Iisa lang ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Pagka po merong reliyon, tagapagturo ng reliyon, na nagturo sa inyo at sinabi na meron pang Diyos maliban sa Ama na ipinakilala ng ating Panginoong Sukristo, tiyak po, yung mga aral na yon na kanilang itinuturo, wala na po sa Biblia. Pagka po wala sa Biblia, yung pinaniniwala ang aral ng isang tao, tiyak po hindi rin siya makararating sa tunay na pananampalataya. Kung hindi niya matataglay ang tunay na pananampalataya, tiyak din po hindi rin niya matatamo yung kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ayon sa pagtuturo pa rin ng banal na kasulatan, alin lamang po ang dapat na tiwalaan at pagsaligan ng pananampalataya sa kabila nga po ng iba't ibang mga haka-haka at mga palagay ng mga tao sa ating panahon. Pakinggan ninyo, at ganito ang pagtuturo sa atin dito po sa Aklat ng Kawikaan. Sa 19, ang talata po ay 21. Ganito ang maliwanag na mababasa natin, pakinggan nyo. May maraming kata sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Narinig niyo po ang sinabi ng banal na kasulatan. Marami anyang kata sa puso ng tao. Yan po yung mga aral o paniniwala na hindi naman naaayon sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero ano po ang tinitiyak ng banal na kasulatan? Yun anyang payo o mga salita ng ating Panginoong Diyos, ito anya ang tatayo. Bakit po kaya ang mananayo ay ang mga salita ng ating Panginoong Diyos? Ano nga po ba ang katangian ng tunay na Diyos? Pakinggan po natin, at ganito ang nakasulat dito naman po sa Jeremias. Sa 10, ang mga talata po ay 10, itutuloy pa natin sa talatang 12. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Kanyang ginawa ang lupa,
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kanyang itinatag ang sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Ito po palang dahilan kung bakit tiyak na mananayo kung ano yung salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang katangian nga po ng tunay na Diyos, ang sabi, siya niya ay buhay na Diyos. Makapangyarihan sa lahat na Diyos. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, ito po ang dahilan kung bakit sa kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa Biblia, dapat na masalig lamang ang paniniwala at pananampalataya ng mga tao para matiyak nila na mataglay nila yung tunay na pananampalataya at makatiyak sila ng pagtatamo ng kaligtasan. Bakit nga po ba tiyak na magtatamo ng kaligtasan ang mga tao pagka ang kanilang paniniwala at pananampalataya ay isinalig nila sa kung ano yung mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan? Pakinggan ninyo ang nakasulat dito po sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17 ay ganito ang ating mababasa na pahayag sa atin ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Tandaan po natin, ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan o sa Biblia, ito anya ang magtuturo sa tao ng katotohanan. Saan po ba tayo ihahatid ng mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan? Ang sabi po sa talata, ituturo nito ang daan kung paano tayo magtatamo ng kaligtasan. Kaya nga po, sa pagtitiyak ng ating Panginoong Hesukristo mismo, gaano nga po ba kahalaga na tanggapin sampalatayanan ng mga tao ang mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan? Pakinggan ninyo. At ganito ang ating mababasa dito po sa 1, sa 20, ang talata po ay 31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ito po ang pagtitiyak ng ating Panginoong Kristo. Pagka sinampalatayanan natin ang mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan, tayo anya'y magkakaroon ng buhay sa kanyang pangalan. Kung alin po yung buhay na tinutukoy dito ng ating Panginoong Kristo, ito po yung tunay na buhay o ang buhay na walang hanggan. Kaya matatamo natin ang kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom at higit sa lahat, tayo ang pagkakalooban ng tunay na buhay o ng buhay na walang hanggan pagdating po ng araw ng paghukom. Kailanmat ang ating pong pananalig, ang ating pananampalataya, ang tanging saligan lang ay kung ano yung mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan. Ito po ang nagbukas ng isipan ni kapatid na Melissa Marquez. Kung bakit, bagamat siya'y napakasiglang kaanib noon sa Iglesia Katolika, humawak siya ng iba't ibang mga tungkulin pa, nakapagpasya siya na iwanan yung dati niyang reliyon. Sapagkat doon sa dati niyang reliyon, natuklasan niya, hindi ang mga kalooban ng Diyos ang nasusunod. Nakita niya sa kanyang ginawang pagsusuri, nandito sa Iglesia ni Kristo ang mga tamang aral. At dahil sa mga tamang aral ang sinusunod dito
sapagkat ang tanging saligan ay ang banal na kasulatan, tinanggap niya ang mga katotohanang itinuturo dito sa Iglesia ni Cristo at nakapagpasya siya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ito rin po ang aming paanyaya sa inyo, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Suriin po ninyo ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. At tinitiyak namin sa inyo, katulad ni kapatid na Melissa Marquez, kung paglalaanan nyo lamang po ng panahon, ang pagsusurit, pakikinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, kung loloobin po ng ating Panginoong Diyos, magkakasama-sama na rin po tayo dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga po si kapatid na Melissa ay meron ding paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo, inaanyayahan ko po kayo, magsuri po kayo sa mga aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo lang po, makikita nyo po kung ano po ang tama at mararamdaman nyo po ang pagsama po ng ating Panginoong Diyos. Bigyan nyo lang po ng pagkakataon ng Iglesia ni Cristo. Makasama po namin kayo sa mga pag-aaral ng Iglesia ni Cristo at doon nyo po mararamdaman ang kaibahan po sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Nawa po ang mga katotohanang nailahad namin sa inyo ay maging daan na para lalo pa niyong suriin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. At kung loloobin po ng ating Panginoong Diyos, magkasama-sama na po tayo dito sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa napakagandang pagkakataon na muli mong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan po ng programang ito, na ituro, na ihayag sa amin ang kahalagahan ng pagtanggap sa iyong mga katotohanan na nakasulat po sa banal na kasulatan. Na ito lamang po ang tanging saligan ng tunay na pananampalataya para kami ay makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Maawa ka nawa po sa mga nakinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang mga katotohanan ng kanilang napakinggan, maging daan na para sila man po ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Panginoong Kristo, lumalapit po kami sa iyo. Kawaan mo po kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalaing kaming iyong mga hinirang. Ama, higit po sa amin, pakipagpala ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat ng ito, hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.